1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre, sa lahat naman na makasolid na, makamama Sam dyan na laging tumututok dito, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga, pambato natin sa Miss Supranational, handang-handa na. Handang-handa na nga, syempre, ang pambato natin na si Katrina Ligado para makipagsabayan, makipagpukpukan sa kompetisyon ng Miss Supranational. Pero ang tanong ng lahat, makuha kaya ni Katrina Ligado ang corona ng Miss Supranational ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko dyan ay depende. Depende sa kanyang paghahanda, depende sa ipapakita niya, depende sa magiging performance niya, di ba? Kasi syempre yun naman talaga yung kailangan natin tignan. Yung kung paano siya naghanda laban sa ibang kandidata. Alam kong malakas ang beauty, malakas ang laban ng ganda na mayroon itong si Katrina Ligado. Kung ganda din naman ang pag-uusapan. Pero tulad na sinabi ko, ang isang contest o isang beauty contest ay hindi lang tumitingin sa ganda. Kailangan syempre complete package ka na alam na kaya kang ibenta ng organization sa mga sponsors nila. And then I think yes, feeling ko yung ganda ni Katrina Ligado, magugustuhan siya ng bonggang-bongga kung sino man ang mga magi-sponsor dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. Yun kasi yung importante, yung meron talagang ino-offer na ganda, di ba? And then, let's see kung anong ipapakitang execution or ganap ni Katrina Ligado dito sa magiging laban niya sa Miss Supranational ngayong taon na to. Pero syempre looking forward ako na siya na sana ang makakuha ng ikalawang corona para sa Supranational. And then feeling ko, yes, malakas ang laban ni Katrina Ligado dahil sa beauty na meron siya. O, di ba? Good luck, Katrina, and wish all the best para sa magiging laban niya sa Supranational. At para naman sa sumunod nating chika, ito nga, director or national director ng Miss Earth USA. Kinongratulate ng bonggang-bongga ang bago nating Miss Universe na si Bella Milan Windorsky. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga yan, o, di ba? Congratulations dahil, alam mo yon, nire-recognize talaga itong si Bella Milan Windorsky ng iba't ibang mga, alam mo yon, charity work, tapos mga taga-ibang bansa, bumabati talaga. Kahit nga yung mga kaibigan ko dito sa Thailand, sinasabi nila, uy, Mama Sam, baka yung kandidata ninyo ang manalong Miss Universe ngayong taon na to. And then, dahil siguro, ang organization ng Miss Earth, nagtrabaho si Bea bilang Windorsky sa Miss Earth USA organization, ay talaga naman nakita nila yung kung ano at gaano kasincere talaga si Bea Milan bilang, alam mo yun, reyna nila. And, ayun, good luck kay Bea and congratulations, di ba? So, yun, maraming natutuwa. Job well done talaga si Bea. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Manhunt Supermodel. Para sa susunod na taon, may laban ba, Mama Sam? I think yes. So, feeling ko,
ang gwapo, ang laki, charot, ang panalo. So, yan. Matangkad. Tapos, alam mo yung supermodel yung dating. And then, I think yes, may laban ang pambato natin sa susunod na taon. At kahit naman ngayong taon na to, parang nasimulan yan kay Jordan, tapos yung pambato natin this year, and then sa susunod na taon uli, di ba? So ako para sa akin, sige lang, laban lang Philippines at maghanda kayo dahil para pag dumating yung competition ninyo, prepared na kayo. At lalo niyan kagwapuhan na meron siya, ay talaga namang masasabi ko, kaya niyang manalo ng manhan, di ba? Kasi naman, ang gwapo tapos ang sexy nung dating, ayaw ka pa. And let's see kung ano yung ipapakita niya sa manhan sa susunod na taon. Sa susunod na taon pa naman siya. Pero ito ang sumunod na chika. Miss Venezuela na si Stephanie Gutierrez umurong na para sa laban niya sa Miss Grand All-Stars. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre nalungkot ako kasi 'di ba parang malapit na ang competition, parang 1 linggo na lang ang hinihintay nila, bakbakan na. Tapos biglang umurong. So siyempre kahit naman ikaw magugulat ka. Kaya lang, wala naman tayong magagawa kung ayaw niya lumaban kasi siguro meron siyang kinukonsider sa sarili niya, sa pamilya niya, di ba? Kasi hindi lang naman kasi siya mag-isa, hindi siya single. Kumbaga, meron siyang asawa, meron siyang anak na kailangan niyang intindihin at hindi lang ang pageant. Ngayon, akin, wala naman tayong magagawa kahit gusto natin siya makita sa MGI All-Stars. Kaya nga, di ba sinasabi ko, dapat yung mga married woman hindi na sumasali sa pageant kasi nga, marami silang kinukonsider sa buhay nila at hindi na yan katulad ng dati na parang single lang, okay sige, go, easy to go, lucky. Ngayon, syempre, parang ano ba, nakakalungkot dahil hindi na nga siya matutuloy pero ganun talaga, dapat intindihin na lang natin. So, mas malaki daw ba ang chance ng Pilipinas manalo ngayon sa MGI All-Stars? Oo naman, kasi syempre wala na yung isa sa mga pwedeng maging tinik and then naniniwala ako na si Gasini ngayon ang isa sa mga pwede nating tignan na manalo dito sa MGI All-Stars. So, wish all the best sa 5 kandidata natin and then tignan natin kung paano ba silang mag-penetrate ng bonggang-bongga sa mga laban na gagawin nila. So, ako naniniwala ako na yes, malakas yung laban nila. At, congratulations sa atin. Charot. So, yan. So, tingnan natin kung paano tayo mananalo dyan. Siguro magtiwala na lang kay Gasini. And then, kay Stephanie naman ay maybe next time, di ba? So, yun. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na wag na mag-compete si Stephanie kasi parang feeling ko, iba na talaga yung mundo niya. Iba na yung ginagalawan niyang mundo. Hindi na siya katulad nung dati na parang okay, laban-laban, ganon. So, basta, wish all the best. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, MGI Public Limited Company, acquired 5 Miss Universe license. Ito nga ang mga kinuha nga ni Mr. Nawat ay ang Miss Indonesia na wala nga yung National Director. So, siya na daw ang magiging National Director ng Indonesia. Miss Universe Laos, ganun din. Sa Miss Universe Laos, wala din tayong naririnig masyado. And then, Miss Universe Malaysia. Ito yung mga bansang may problema sa pakikipag-ugnayan doon sa, tawag dito sa Miss Universe. Siguro, yung kanilang mga national director, kanya-kanya nang, ayoko na dyan. Kaya inacquired na ito ni Mr. Nawak. At Miss Universe Singapore, at Miss Universe Vietnam. Actually, yung Miss Universe Vietnam, hindi rin natin alam kung sino ba yung national director para sa kanilang bansa. Kasi nga, naririnig natin noon na umaayaw na, di ba? Parang nagkaroon din ng problema. Tapos, ganun din yung sa Malaysia. Talagang every year may problema yan. Lalo na yung Indonesia, hindi na rin natin malaman sino ba talaga ang national director ng Indonesia. Dati kasi, nasa Puteri, Indonesia siya, inalis doon, tapos nagka-leche-leche na yung kanilang pageant. Di ba? Parang taon-taon, iba-iba na lang hanggang sa nagpadala na lang talaga sila ng kandidata pero wala naman silang pageant. Tapos nung last year naman, ewan ko kung ano nangyari. So, si Mr. Nawat na ang humahawak.
Hindi dahil sa gusto ni Mr. Nawat kunin lahat, kundi ganun ang malasakit ni Mr. Nawat sa mga nasasakupan na Southeast Asia. Kumbaga parang mahal niya lahat. Kumbaga parang support. Imagine mo, kunin niya yun. No, di ba? So, I'm so happy kasi andyan dyan si Mr. Nawat para sumalo sa sa problema na hinaharap ngayon ng bawat bansang to. So, hindi ko lang alam kung ito bang si Mr. Nawat ay, ayan, katulad niya sa Indonesia, makikipag-coordinate ba siya ulit doon sa dati niyang kasosyo? Kasi diba, dati gusto nun maging national director. Sino ba to? Yung mataba. Tapos biglang ang nangyari ay nagkaroon sila ng alitan. Tapos kasi parang si Mr. Nawat pumunta sa universe. Ngayon, hindi ko alam kung maayos uli nila yung problema nila. Pero ang alam ko naman si Mr. Nawat, meron siyang mga tawag dito, negosasyon sa bawat bansa na nasasakupan niya. Kumbaga parang hindi niya magiging problema to kasi parang ang feeling ko katulad ng Miss Grand. Parang halimbawa, Miss Grand Indonesia. Kung sino yung partner niya dyan, pwedeng doon na kukunin yung winner na magiging Miss Universe. And then siya na yung magpapadala doon sa Miss Universe. Kumbaga parang hindi naman siya yung eksaktong national director. Kumbaga merong national director doon sa bansang yon. Parang ang feeling ko, i-connect niya na okay, halimbawa, ang Miss Grand Indonesia together with universe rather. Ganon! So, ganon yung mangyayari dyan. Kumbaga, parang isa na lang. So, ganon, ang tanong, sabing ganon, pwede bang mangyari to sa Philippines? To be honest, yes. Maaaring magulat tayo sa susunod na taon, ang mangyari sa Miss Grand Philippines ay dalawang kumbaga parang together with Miss Universe Philippines and ayun na nga, Miss Grand Philippines. Parang dalawa sila sa entablado. Kaya siguro ang mangyayari yung mga crown katulad ng supranational, Chubachenes ay isi-separate ang pageant nila sa susunod na taon. Tapos ngayon hindi na in-announce kasi nga baka ang gustong mangyari ng organization ay maging to become one. Malay ninyo kung sino ang magiging first runner-up natin dyan ay mapunta sa alam na ninyo, sa Miss Grand. Hindi imposible yon. At parang feeling ko si Tarlac ang magiging first runner-up ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Abangan natin yan. So yun, nakakaloka yung mga ganitong pangyayari, no? Anyway, hindi ko pa siya kumpirmado kung ganun nga talaga. Iniisip ko lang. At good luck sa pag-accommodate ni Mr. Nawat bilang hindi parang ganun kasi yung nakikita ko dito eh. 'Di ba kasi parang Miss Universe and MGI is together sila. Parang ngayon baka nakuha niya na yung license ng Miss Universe and then parang together na sila. Kumbaga parang halimbawa Miss Universe Indonesia, meron na dyan Miss Grand together. Ganon. Kaya yun yung abangan natin kung ano nga ba ang mangyayari at kaganapan pa sa mga pageant na to. Good luck. O, diba? So, yun. And then, of course, punta na tayo dito sa sumunod nating chika. Para naman sa sumunod nating chika, dalawang powerhouse country. Malakas kaya ang magiging laban nila sa Miss Universe? So, ayan na nga, si Venezuela. Diyos ko, paandar na rin. To be honest, maganda si Miss Venezuela, ha? So, nung nanalo si Bea Mila, nag-post kagad to si Miss Venezuela. At talaga naman, pasabog at paandar siya. So, ngayon, ang tanong ng lahat, bakit ba nagpapaandar si Miss Venezuela? Kinabahan ba siya kay Bea Milan Windorski? Hindi ko alam. So, pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng hindi ko alam. Abangan na lang natin kung sino sa kanila. Basta ang alam ko, malakas yung laban natin sa Miss Universe. And si Miss Venezuela, malakas din yung laban. Noong nakaraan taon, naka-second runner-up sila. So, ibig sabihin, ito ang matinding magiging katapat natin ngayong taon na to dito sa Miss Universe sa Puerto Rico. Kasi taon-taon pumapasok sila sa top 5. And then, ngayong taon na to, I hope na sana nasa top 5 din tayo. Ganon. Kasi 'di ba parang
noong 2024 ba? 2024, yes, nasa top 5 sila. 2025, nasa top 5 sila. Last year, nasa top 5 sila. 2023, nasa top 5 din sila. And then, I hope na sana this year, nasa top 5 pa rin tayo. Ganon. Ang tingin ko naman, yes! Oh, nakakaloka. Anyway, so good luck kay Miss Venezuela. And then, para naman sa sumunod na chika, Roxy, nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. I love Roxy, no? Oh, walang bitterness na nararamdaman sa sarili niya. Either na gusto natin na si Roxy sana pumasok sa top 5. Sabi nga ganun ni Gaysel, kung doon sa live ko kanina, kung napanood ninyo, kung may tatanggalin daw siya doon sa 7, si Taguig at ipapalit daw niya si Roxy. Tapos kanina nakausap ko din si John Herbie, ganun din yung sabi. Ako naman, ang opinion ko naman, kasi number 2 ko kasi si Taguig, or number 3 ba doon sa prediction ko, hindi ko siya tatanggalin. So doon pa din siya. Pero gusto ko madagdag si Roxy. Gusto ko maging top 8, ganon. O kaya si Manila, Justin Pilisarta, mga ganon. Ayoko na magtanggal. Anyway, kung ganon, actually naintindihan ko yung point of view nila na parang okay. Kasi nga naman in terms of beauty, maganda din naman talaga si Roxy at yung performance ni Roxy talagang magaling din. Kaya lang aminin din natin na parang may mali doon sa laban niya, itong huling laban niya. Hindi ko alam kung ano yung eksakto. I think siguro yung gown parang hindi fit doon sa universe na tinatawag kasi parang ang dating sa akin yung gown niya. Sana kung nagputi na lang siya, no, katulad ng unang sinuot niya noong prelim. Oh, ayan silang dalawa ni Nicole Borromeo. Medyo disappointed ako sa final gowns nila. Mas gusto ko yung gown nila nung sinuot nila noong prelim more than yung sinuot nila dito sa finals night. Kasi yung prelim talagang kabog yung mga gown nila eh. Ang gaganda eh, no? Ang ganda ni Nicole Borromeo, ang ganda ni Roxy. Tapos ngayon parang gumamit sila ng makulay na gown na parang hindi lumabas yung glowing nila, no? Anyway, so nakakalungkot. But congratulations pa rin kay Roxy dahil job well done. Naniniwala ako na ginawa mo yung best mo. Naniniwala ako na lumaban ka ng bonggang-bongga. And mabuhay ka. Di ba? I love Roxy. Yes. And then, let's see. At para naman sa sumunod na chika. Ito nga, isa din sa mga pinag-uusapan ngayon dito sa social media. Mainit na mainit. Sabing ganon, Bella Ismael nag-ala Pauline Amalex. Anong masasabi mo dito? Yung tipong kasi kaya nila nasasabi ang ganyan. Bella Ismael ay sumali ng pangalawang pagkakataon pero hindi pa rin nanalo. At ganun din si Pauline na sumali ng 3 beses tapos hindi pa din nanalo. At kung sasali uli si Bella, parang feeling ko ganun uli yung mangyayari. Hindi dahil sa hindi sila maganda, hindi dahil sa hindi sila magaling, hindi dahil sa tawag dito, dahil sa may kulang sa kanila. Walang ganon mga Mars. Ang ipinakita nila ay talaga namang kahangahangang performance na ibinigay nila. Pero kasi aminin natin, this is a competition na may mga talagang babae na kumakabog talaga sa kanila. At hindi dahil sa hindi sila pang Miss Universe, dahil hindi ito ang destiny para sa kanila. Ayun yung nakikita ko dyan. Kasi sabi nga ni Miss Gloria Diaz, it's all about the destiny, the reconnection, the luck of the girl, di ba? So, yon. And then, I think yon ang nangyayari sa kanila. Ginawa nila yung best nila, pinakita nila yung galing nila, pero siguro hindi pa napapanahon para makarating sila sa universe rather, di ba? So, yon. But job well done. Ako para kay Pauline, okay na ako, done na ako. Kasi parang naging first runner-up na rin naman siya sa supranational. Eh kung pababalikin pa natin, parang feeling ko, okay na, wag na, tama na yan. So, yon. Pero kung gusto niyang bumalik, eh di try niya ulit one more time. Eh kung si Bina nga, 4 na beses eh, di ba? So, yon. And then, pagdating naman dito kay Pauline,
kay Bella, I think okay na din ako. Yung parang, kasi si Bella talaga, to be honest, gusto ko siyang bumalik. Noon pa. Kasi naniniwala naman ako kay Bella. Pero nandoon sa part na may dumadating kasing katapat na parang nakikita natin much better, mas total package. Ayun. Hindi dahil sa hindi magaling si Bella. Dahil may nakikita tayong merong much better na alam mo na pwedeng maglaro sa universe. Ganon. Competition So, sorry guys, ganun talaga. And then, I think hindi nga mali yung timing or hindi talaga destiny. Pero, hindi ko makonsider na talo. Kasi, syempre, may mga ino-offer naman na corona. At, ayun, pwede silang mag-compete. Pwede nilang patunayan sa atin lahat na sila ay isa sa mga magagaling na kandidata talaga. Like example, Pauline Amelix, hindi man niya nakuha ang universe, at least dinala siya sa supranational, naging first runner-up. Diba? So, yun. At may tumalo, diba? Nakakaloka. Pero, at least first runner-up. Hindi biro yun. At maliit lang yung preparasyon ni Pauline. And then, yun din yung sinasabi ko, na sana mabigyan ng chance, and then, malaman natin, di ba? So, yun, job well done. Para sa dalawang napakaganda at napakagaling na kandidata ng Pilipinas pa sa Miss Universe, si Pauline at saka si Bella Ismael, di ba? So, yun. So, para sa akin, job well done yan. At nakita naman natin yung kanilang trabaho ay talagang tinabaho nila na bonggang-bongga. So, yun! At para naman sa sumunod natin, chika, La Union, Bea Milan Windorsky, ang bagong Miss Universe Philippines. May laban nga ba sa Miss Universe? Ngayon pa lang naririnig na natin yung ingay ng pangalan ni Bea Ismael, ni Bea. Ang ingay ng pangalan ni Bea Milan Windorsky. Yes, to be honest, kahit yung mga Thai na media dito nag-message sa akin na sabing ganon, Mama Sam, congratulations, I think mananalo kayo ng Miss Universe this year. Pero tulad nga ng sinabi ko, isang malaking trabaho ang gagawin para manalo tayo ng Miss Universe. Merong chance, pero nandoon na kailangan ding trabahuin, i-polish yung mga dapat i-polish, and then ayun. So, isang magandang materials natin si Bea para sa laban sa Miss Universe kasi the people talaga nakatingin sa kanyang lahat, and then pwede niya itong gamitin para mas maging strong pa ang laban natin, at lahat talaga ina-eyes siya. And then ngayon, ang gagawin dyan ay tatrabahuhin niya ng maayos, bonggang-bongga ang kanya magiging laban sa Miss Universe. And I hope na sana magawa nila yun ng tama at ng maayos. Yes, totoo, malaki yung laban natin. Malakas yung chance na makuha ang corona ng Miss Universe, but kailangan trabahuin ng bonggang-bongga. It's not enough na masabi natin na, oy, total package siya. Kailangan ma-practice siya pagdating sa Q&A kasi para alam niya kung paano sumagot ng direct to the point, and then plus nandoon yung ma-polish pa yung pasarela, and then more styling, mga tipong ganon, at higit sa lahat mapaghandaan ang lahat ng isusuot at gagamitin sa darating na Miss Universe. Siguradong panalo tayo pag napag-igihan nila to ng bonggang-bongga. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love at support na binibigay ninyo. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.